Yun, so hello. Good day sa inyo. So, meron tayong queries doon sa ating video, yung ating previous video about sa geotechnical dito sa compaction, no? So, kung ano natin is paano ba daw ba nila nakuha or paano daw ba natin na-compute itong graph or paano ba nagawa natin itong graph. So, ganito yan. Parang coordinate system lang to. Ito yung moisture content natin dito sa x-axis. So, yun. Tapos itong dry unit weight natin dito yan sa ating y-axis. Okay? So yung 103, yung 10 natin, 10, 103 yung dry unit weight niya, di ba? Nandito. Tapos yung 12 natin, yung 12 na moisture content nasa 107, di ba? Ganyan. So dito naman sa 14, ito yung ating 14 nasa 10 almost 109 na. 108.8.9. Tapos sabi natin, and so on and so forth. Sabi natin kahapon, yung maximum dry unit weight natin is nasa 109 kasi parang kung titingnan natin yung figure o yung graph is parang bumaba pa siya dito sa 109, 108.9, parang umumbok pa dito, di ba? Tumaas pa. So, ibig sabihin, probably nasa 109 yung ating maximum dry unit weight. Probably ganun, ano, based on our graph. Yun yung ating na-observe sa ating graph. Tapos pumapalo naman yung ating moisture content nandito sa yung moisture content niya since nandito yung peak, nasa around this would be 13.75 yung kalahati, nasa around 13.8 or 13.9. Yun yung sabi natin kahapon, di ba? Nasa around 13.7 to 13.9. Kaya lang para maging safe tayo, ginawa nating 13.8. 'Di ba? 'Yun yung ating ano, pero probably nasa 13.7 yan to 13.9. Okay. So sabi kasi doon sa ating sa iba is parang nag-message sa atin na pwede daw ba sa calculator yan kasi parang iba daw yung nagiging sagot nila sa calculator. So ganito naman yun sa calculator. Ano? Ito yung magiging function natin sa calculator. Ano ba to? This is a quadratic equation. Bakit quadratic equation yung gagamitin natin? Kasi yung graph natin, yung nagiging graph niya is ganito, parabolic curve. So yung parabolic curve naman is, alam naman natin yan na quadratic equation yan pag parabolic. So ganyan yung ating magiging function. So computin natin, hanapin natin yung A, hanapin natin yung B, hanapin natin yung C. So kuha tayo ng calculator. So yung calculator nga lang natin is uh, wait lang ha, yung calculator natin. Saan ba yung calculator? Hmm, hindi naman to. Sorry. Okay, so ito yung magiging function natin, di ba? Yun yung magiging function natin doon sa ating calculator. So, kuha tayo ng calculator. Sure, ito yung calculator. So, okay, ganito yung gawin natin ha. Mode, stat 3. 3, ito yung kunin natin kasi quadratic. 3. Tapos, ito yung value ng x. Ito yun. So, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tapos, input natin yung 10. 103.1, 107, 107.4, plus 108.9, 106.6, plus 101.9, 97.5. Okay? Tapos, kunin natin yung value ng A, B, and C. So, paano natin makukuha yung value niyan? Stat, tapos reg or regression. Ito yung value ng A. So, 49.214. Okay? So, tapos ito naman, ulitin ulit natin. Kunin natin yung B. So, ganito.
Tandaan nyo lang ha. Kasi actually na isulat na naman natin yan. Yun. Okay? Natandaan nyo pa? Okay, nandito kasi yan. Nasulat na natin. Okay. So, yun yung ating magiging sagot. Tapos, ipasok natin dito sa ating function or sa ating equation na ganito yung A, ganito yung magiging itsura niya. Tapos, i-differentiate natin to. Differentiate. Differentiate nito, constant, 0. Differentiate nito is magiging yung constant na lang niya. Diba? Differentiate of a constant is 0. Differentiate nito, mayroon tayong x, may matitira yung nagiging constant. Differentiate naman natin ito bababa yung 2, magiging multiplier siya dito sa 3 factorial, tapos mababawasan ng isa. And then makukuha natin yung value ng x. Pag nakuha na natin yung value ng x na bali magiging 8.479 divided by 2 times 0.305. Okay, so yung sagot natin is 13.9. So, ang sabi natin, yung sagot natin dito kahapon or yung ating sagot dun sa previous video is nasa 13.7, 13.8, or 13.9. Probably tama naman tayo, di ba? Okay na, nasa 13.9. So malapit na tayo dun sa katotohanan na 13.8. Kasi para lang maging safe tayo, nandito talaga siya. Di ba? 13.9 or 13.8. 13.9 or 13.8 nandyan, malapit talaga siya sa katotohanan. Kaya lang yung ating magiging ano natin, yung ating maximum dry unit weight, since nandito siya, since umumbok siya, nasa around 109 na, di ba? 109 or 109.1, parang pwede posibleng ganon. Okay? So, tapos ito kunin lang natin para makuha natin yung maximum dry unit weight, yung ating sa calculator. Tapos substitute natin yung value ng x na nakuha. Ito na yun. Diba? So, makukompute natin dyan. Ilan ba yung makukompute natin dyan? So, yung makukompute natin dyan is 49.214 plus 8.479 times 13.9 minus uh, 0.305 times 13.9 squared. Okay, so around 108.14. 108.14. So, yun yung ating magiging problema dito. Ano? Yun yung ating magiging problema kasi yung 108.14 is nandito na. Bumaba pa siya. Diba? Since dapat yung sagot natin dyan is 109 or 108.9. Pag ganito yung nangyari sa inyo, so isagot nyo na lang yung pinakamalaki dito. Pag ganyan yung nangyari sa calculator nyo. Bakit? Kasi hindi naman talaga magiging perfect yung graph natin na quadratic. Unlike sa quadratic function na talagang perfect yung ano natin. Actually, kung halimbawa naman nakalimutan nyo yung tawag doon, yung pag derivatives, pwede rin naman tayo yung mag-derivative. So, yung a natin, ganun pa din, save lang natin or store natin sa a. Tapos, ulitin lang natin. Tapos, store lang natin sa b. Ito, yung b. Tapos, ito naman sa c. Store lang natin sa c. Yun. Okay? Tapos, pag once na-store na kasi hindi na natin, actually pwede mo namang i-type yan. Punta tayo dito sa table 7. Pwede mo namang i-type yan 49 point pero may calculator ka naman, so gamitin mo lang. I-type mo lang to. Plus B. Ito na yung mga value. Actually, kung hindi mo na-type to or hindi nyo na-store, pwede mo type to ng 49.214 tapos ito 8.479 tapos plus C. Plus C pero dito may negative yung C natin. Kaya syempre hindi na natin ilalagay yung negative sign kasi nandito naman na sa loob ng C na negative. May x pala to, x. Sorry. Yun. Tapos ito, mayroon tayong x squared. Yun. Tapos, wala tayong gx, So yun, start tayo ng 10. Sabihin lang natin 10.
Tapos end tayo ng 20. Yun. Step 1, sabihin natin tagto 2 yung step. Ibig sabihin yung calculator natin magagawa siya ng table. Ito yung step, 'di ba? Step 10, step 2, 'di ba yung 2 na step. Ibig sabihin tagto 2 digits. So yung 10 natin nagbago, 'di ba? Instead na 103.1 kasi kino-correct na niya yung magiging equation niya based on the equation. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung ating graph is hindi talaga yan perfect. Hindi siya perfect. Unlike dun sa calculator na nagiging almost perfect yung natin, yung magiging graph. Kasi kino-correct na niya. So tingnan natin yung 14, 'di ba? Yung 14 niya is nasa 14 natin is nasa 108.14 o 15, Yun yung ating magiging So paano naman natin hahanapin itong 13.9? So ganito ulit, easy natin. Tapos start. Sabihin natin dito na maglalaro from 13 to 14 maglalaro yung natin. So 13 to 14 or sabihin natin sige 15. Tapos step natin gawin natin 0.1. So insufficient memory. So ibig sabihin kasi hanggang 30 tables lang yung kaya nito. Sabihin natin 13.5 to 14.5, 14.5 para tayo. Step natin is 0.1 kung kaya. Okay, yun kaya. So ibig sabihin from 13.5 mag-e-end siya ng hanggang 30 tables lang kasi nito yung kaya eh. Kaya kanina hindi. So 14.5 yung end, 'di ba? So tingnan natin. So tingnan natin yung magiging table Ito nagiging 108.12 so umaakyat pa umaakyat, umaakyat. So dito na talaga dito na talaga siya. Kasi dito bumababa na eh. Bumababa na siya. 108.13. So nandito lang talaga siya dito. Hanggang dyan lang siya talaga. 13.8 to 13.9. So probably ganun talaga dito sa 13.8 to 13.9 maglalaro yung natin, yung graph natin. Yun lang is pagdating dito sa maximum dry unit weight is hindi tayo makakuha ng exact value. Kasi yun yung magkagandahan naman doon sa graph kasi kahit papaano pag na-scale mo talaga yung graph mo na tama or yung scale mo talaga siya ng maganda, yun makukuha mo talaga yung kurba. So yun lang naman yung ating gustong ipahiwatig dito sa ating video na yan na mayroon talagang discrepancy doon kahit tayo mag-manual computation at saka mag-calculator technique. Ano? So, I hope na may nakuha kayo dito sa ating discussion na ito. I hope din na naliwanagan din kayo na ganun. Kasi hindi lahat naman talaga ng calculator technique is tama. Kasi, syempre, ito, based on the result naman to dun sa field. Kasi, yun din talaga yung nangyayari sa actual, ginagraph talaga. Para kahit pa paano, medyo accurate. Actually, pwede din naman sa calculator kahit pa paano. Kasi maliliit lang naman na discrepancy na yan. Pero syempre kung academically, kung gusto mo talaga, eksakto talaga yun. Ah, ikaw ang bahala kung ano yung gagamitin mo. Okay, so I hope na nakuha niyo yung gusto kong ipon. Yun lang at maraming salamat.